Okay. So, meron tayong pasyente rito mga kaibigan, old Lenovo. I think, pero naka-NVIDIA, graphics card niya. Intel i3. Tapos naka Windows 7 yung base niya. IdeaPad. Tignan natin yung exact model niya. Medyo may lumaan na rin siya. So, this is Lenovo IdeaPad Z460. Yan. Nagpa-power naman siya. Meron naman siyang light indicator. Yun nga lang, wala siyang display. Pero kanina pa lang, nandito si client, may nakita na akong parang konting nag-blink lang dito. So I think, kung hindi ako kakamali, check lang muna natin lahat ng mga components, no? Kailangan din natin i-connect to sa external monitor para ma-check din natin kung baka LCD. Kasi matagal na daw itong na-stock mga kaibigan. Yan. Check din natin lahat yung RAM. Parang trial and method yung gagawin. Trial and error method yung gagawin natin. So yan, check natin. Try natin i-plug in. So na-check ko rin. Okay naman yung kanyang charger. Yun nga lang, problema, wala siyang display. So, meron naman siyang yan. May light indicator naman siya. Pag pinower on natin, meron din naman. So yan. Pero wala lang siyang display. Okay, so nagagawin natin yung basic natin, ground removing, tignan natin. So unplug natin yan. Then, tanggalin natin yung battery. Yan. Kasi may display naman siya eh. Yan. And then, yan. So tanggalin natin yan. Oops, medyo meron na rin pagka-blow. So yan. Then, try natin i-long press yung kanyang power button. Tignan natin. Dapat maglagay siguro ako dito ng yung cover ba pang window para hindi yung araw. Pangit naman kasi kung kapag kurtina yung lalagay natin. So long press lang natin yung kanyang power button. So far so good naman siguro to kasi meron naman siyang power. Yun ang kagandahan. Wala pa yung battery. Then let's try to power it on. So far meron naman. Pero wala siyang display. Still no display. So tinanggal lang muna natin yung kanyang back cover at nakita natin medyo may kadumian. Yan. Okay. So far, goods na goods yung mga board ng ganitong laptop mga kaibigan. Okay na okay siya. So check muna natin sa RAM. Tanggalan muna natin ng isang RAM. Oy, madumi rin mga kaibigan, no? May mga alikabok na rin sa part ng kanyang RAM. Siyempre na-stuck na nga rin. So, tanggal lang natin yung RAM. Kung meron kayong eraser mga kaibigan, no? Kung meron kayong eraser, pwede nyo linisan yung gold pins lang. Erase nyo lang yung gold pins dito. Sa gold pins. Subukan natin ilagay. Isang RAM lang muna. Tayo sa may pinakaloob. Okay. Then, check na rin natin kung may ikot ba yung fan niya o hindi. So, plug in natin. Siya. Power on. Yung nag-steady. Wala pa rin. So, may ikot. Then, nag-stop yung kanyang fan. I think, madumi to. So, board. Check pa natin. Umiikot ulit. Namamatay. Okay. Okay. So, napansin ko,
nagte-turn on siya, pero kusa rin siyang namamatay. And I think this is overheating problem mga kaibigan. Isa na yan sa mga issue. Hindi natin alam kung meron pang ibang issue. So yan, kusa siyang namamatay. And after that, kung kakapain natin yung kanyang dito sa may processor, super init. So as in, wala siyang display. Okay, maandar naman. Try lang natin siyang lagyan ng ibang RAM. Siguro kailangan lang gisingin ito. Masyado na rin madumi yung ibang mga MOSFET dyan. Yan, grabe, super init. Init na. Siguro pudpud na rin yung kanyang thermal phase dyan mga kaibigan. Pero darating din tayo dyan. Basic checkings lang muna tayo. Okay. Plug in natin ulit. Then turn it on. Mandar naman. Still got no display. Grabe dumi na mga kaibigan, no? Sa may LCD niya. Hindi kaya water damage yung LCD nito? Sina-stuck daw. Tanggalin natin. Sana hindi water damage yung LCD nito. Tanggalin natin. Super dumi. Pinunasan ko na. Sana lang hindi rin siya flex cable. Yeah, grabe kasi mga kaibigan. Ito ko lang muna yung LCD niya para subukan natin ng tester ko dito. Sira din tong LCD na to pero okay naman yung parte niya. Yung ibang parte. So tignan natin. Okay. So I guess the problem here mga kaibigan, pahit naman ng tester ko. I guess the problem here mga kaibigan is the LCD. Yan. So LCD problem siya. Pero tignan lang natin kung pwede pa natin gawa ng paraan yung LCD niya. Napansin din ako sa LCD niya. Masyadong madumi dito mga kaibigan. I think water damage siya, siguro naiian ng kung ano-ano dyan. May tubig-tubig dyan sa part na yan. Madumi. So linisan lang muna natin to. Itong kanyang board, no. Gamit ang, syempre, lighter fluid. Linisan ko lang. Okay. So at the end of the day, LCD yung problema natin. So yan, gamitan ko ng LCD tester, yung gamit ko. So okay na siya. LCD problem. At the same time, naka Windows 7 lang siya. Try natin Windows Start normally. So kailangan na din ma-update to mga kaibigan, no? Yan. So bale, dalawa yung issue niya. Kanina, ginamit ko tong LCD tester ko. Hindi ko magana gamit yung kanyang dalawang RAM. So nilagyan natin siya ng bagong RAM, yung tester ko din. So far okay na. So ito yung LCD niya. Hindi na to working, no? And so far goods na sa kanya.